Pumalo na sa kabo ang 1,113 ang bilang ng mga nasangkot sa road crash noong nakalipas na holiday season matapos madagdagan ito ng 68 kaso ayon sa Department of Health. Base sa datos mula sa 10 hospitals mula December 21, 2025 hanggang kahapon, January 2, 2026, nasa 135 dito ang nakainom ng alak. 965 individual na nasangkot sa aksidente ay hindi gumamit ng safety accessories katulad ng helmet at seatbelt, habang 787 naman ang nasangkot sa motorcycle road crash, kung saan 5 mula sa 7 individual na sakay na motorsiklo ay binawian ng buhay habang 2 ang nasawing pedestrians. Ang kabuang bilang ng road crash accidents ay tumaas ng 82% kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2024. Inaasahang magpapatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE, posibleng bumaba ang presyo ng produkto batay sa 3 araw na mean of Platts Singapore trading. Posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo ng humigit kumulang sa 15 centavos kada litro para sa diesel, gasolina 50 centavos kada litro, kerosene 20 centavos kada litro. Sabi pa ng DOE na ang inaasahang rollback ay dulot ng pagluwag ng geopolitical tensions, global oversupply ng langis, mahinang demand mula sa malalaking consumer katulad ng China at polisiya ng OPEC. Inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga naputukan sa nakalipas na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon ayon sa DOH. Ito ay sa gitna ng napatuloy na pagkalap ng pag-validate sa mga datos ng DOH. Ayon kay DOH spokesperson Asek Albert Domingo, posibleng madagdagan pa na mahigit sa 300 biktima ng paputok ang naitalang kabuang 235 na kaso kahapon o sa unang ilang araw ng 2026. Paliwanag pa niya na tumaas ang bilang ng mga biktima ng paputok dahil sa late reports. Base sa pinakahuling datos ng ahensya, karamihan sa mga biktima ng paputok ay sa nagdaang holiday celebration, 19 anyos pababa na nasa 69%, habang 31% naman ay nasa edad 20 years old pababa. Pinakamarami ang nagtamo ng injuries dahil sa paputok ng Boga at 5-star.